No-show pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung saan ginaganap ang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Ano ba ang ibang updates sa mga nangyari doon? Alamin natin mula kay JM Pineda. JM. Yes, Jack, tanging mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humarap sa ICC Trial Chamber 3 ngayong ang status conference ng kaso niyang 3 counts ng Crimes Against Humanity. Sa magkakasunod na hearing mula pa noong pre-trial ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show pa rin si Digong dahil umano sa kalusugan nito at pag-waive sa karapatan na makadalo sa pagdinig. Ang mga abogado ni Digong ang dumalo at nagrepresenta sa kanya. Nanguna sa defense team ang bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes kasama ang ilan pang legal counsel nito. Sa prosecution panel naman, sina Robin Croft, Julian Nichols at Edward Jeremy ang humarap. Present naman sa panig ng Common Legal Counsel ng mga biktima, si Attorney Joel Butuyan. Kasama sa mga naging diskusyon kanina, Jack, yung pagsisimula ng proper trial ng kaso ni Digong na hanggang ngayon ay wala pang pinal na desisyon. Sabi ng prosecution team, September 30, ang pwede na itong magsimula dahil dito ay buo na yung balang ipandalaban nila. Pero nauna na nga sinabi ng defense team na nakadepende pa umano sa kasalukuyang kalusugan ni Duterte ang pagsisimula ng trial. Nabanggit rin kanina ang mga witnesses na ilalabas ng prosecution team na aabot sa 6 na po. Ang ilan dito ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbigay ng salaysay pero may posibilidad pa rin daw yan na madagdagan. Napag-usapan rin ang mga ebidensya na ipuputok ng bawat panig at mga dokumento nilang kailangang ayusin. Kasama rin dyan, syempre, Jack, yung lengguwaheng gagamitin sa formal na paglilitis sa dating Pangulo. Jack, sa ngayon ay nakabreak pa yung status conference at posibleng magsimula ito ng 6 p.m. hanggang 7 p.m. yan at pagtapos niya na meron pang 9 p.m. hanggang 10 p.m. Sa ngayon, hinihintay natin yung mga technicalities na pwedeng mabago dito sa status conference pagdating dun sa formal trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack? So tama, JM, after ng session ay sunod na i-discuss na ay yung possible schedule, tama ba? Jack, may posibilidad na yan yung pag-uusapan dahil kanina nung nakikinig tayo dun sa unang part ay wala pang desisyon itong trial chamber 3 sa kung anong araw ba o anong date magsisimula itong formal trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nauna na nga sinabi ng prosecution team na September 30 yung dapat target nila at yung nga November. Pero naging September 30 dahil yun nga rin sinasabi ng Common Legal Counsel ng mga biktima, Jack. Okay, maraming salamat, JM Pineda.